It was Wednesday, July 14th, 1982, when James Edward Glover walked up behind his friend Robert Bekowitz at his Detroit home and fired a .45 caliber bullet into the back of his head, setting off a 3-day orgy of mutilation and dismemberment. Mayroon ka bang kaibigan na maituturing mo na parang kapatid na kung saan ay tuwing may problema ka, nariyan siya para iyong masandalan? A girlfriend, may kasintahan ka ba ngayong pinakamamahal mo at halos taon na ang naipundar ninyo para sa inyong relasyon? Paano kung isang gabi lang ang sisira sa taong-taong relasyon ninyong magkaibigan at magkasintahan? Ang kwento natin ngayon ay ang karumal-dumal at kalunos-lunos na pagpit at pagpipira-piraso sa katawan ni Robert Bekowitz, isang 33 anyos na biker. Masasabi ko mga ka-brotherhoods na isa ang kasong ito sa mga pinakamatinding kaso na naisalaysay ko sa ating channel. Pwede nating ihalin tulad ito sa kaso ni Junko Furuta sa kung papaano kapital ang kasong ito na nagawa pang ipatong ng 2 salarin ang pugot na ulo ng biktima sa isang upuan habang pinasubo sa bibig nito ang kanya mismong mga daliri at mismong ari nito. At ang mas nakakanginig ng buto ay ang pagkuha pa o pagdokumento nito ng mga salarin gamit ang kamera. Ano kaya ang buong pangyayari sa gabing iyon? At ano ang nag-udyok sa kaibigan at kasintahan ng biktima para babuyin siya sa karumal-dumal na pamamaraan? Pero bago ang lahat, inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel kung bago ka pa lang at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga susunod na videos. Si Robert Bekowitz ay lumaki sa isang bahay ampunan kung saan siya ay sinaktan at miltrato ng mga tao doon. Dahil dito ay nagkaroon siya ng buhay na puno ng krimen at palabas-masok daw ito sa presinto. Ang apartamento daw na tinirahan nito sa Detroit, Michigan, USA noon ay madalas na nire-report ng pulis dahil sa ingay at droga. Mayroon din itong girlfriend, ang 21 anyos na si Janine Clark. Di umano'y lumaya si Janine sa bahay nila nung teenager lamang siya at nakilala si Robert sa isang drive strip club na tinawag na Benson's, kung saan ay tambayan iyon ng mga bikers tulad ni Robert. Halos 2 taon na silang magkasama noon at sinusuplayan din niya si Janine ng droga. Isang gabi noong Hulyo 14, 1982, si Robert at Janine kasama ang matalik nila na kaibigan na 37 anyos na si James Edward Glover ay nakaupo sa kanyang sofa habang masayang nanonood ng isang palabas na tinatawag na The Benny Hill Show sa kanilang TV. Biglang nagpaalam si James na lalabas lang saglit. Pagkatapos ng ilang minuto, pagsapit ng hating gabi, bumalik na si James at dala ang .45 caliber na handgun na pagmamay-ari ni Robert at binaril ito sa likod ng ulo nito. Hindi pa din siya nakampante doon, kaya't sakpa niya ito ng higit 83 beses gamit ang isang kutsilyo. Lingid pala sa kaalaman ni Robert ay mayroong lihim na relasyon sina James at Janine. Pagkatapos ng pagpatay kay Robert, di umano'y nagdesisyon ang dalawa na ipagdiwang ang okasyon. Sa loob ng sumunod na 3 araw ay nagtalik sila habang nasa impluwensya ng sandamakmak na droga at isa na doon ay meth. Pagkatapos ay pinagputol-putol nila ang katawan ni Robert. Kinuhanan pa nila ang kanilang sarili na hawak ang hakso na ginamit nila sa pagputol ng katawan at nagpost na kasama ang mga parte ng katawan ni Robert. Ang iba pa doon ay nakahubad pa sila. Binaboy nila ng tuluyan ang katawan ng wala ng buhay na si Robert. Mayroong isang litrato kung saan ang pugot na ulo ni Robert ay inilagay sa ibabaw ng isang upuan na ginagamit noon ni Robert na pampatong ng kanyang paa tuwing siya ay manonood. At ang putol na hinlalaki ay nasa loob ng bibig nito. Mayroon ding isa pang litrato kung saan ang ari at daliri naman niya ang inilagay sa loob ng bibig nito. Halos sa lahat ng litrato ay walang suot na damit sila James at Janine. Ipinutol-putol nila ang katawan ni Robert sa 14 na piraso, nilagay sa mga plastic bags
at itinago sa iba't ibang sulok ng apartment nito. Nang nawala na ang epekto ng bawal na gamot at nahimasmasa na siya, tinawagan ni Janine ang Detroit Police at inireport ang karumal-dumal na krimen. Sinabi niya sa pulis na pinilit lamang siya ni James at hindi naman niya intensyon na gawin iyon kay Robert. Mahal niya daw ito at pinagbantaan lamang siya ni James upang maging parte din siya sa karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Nagsasabi kaya ng totoo si Janine? Pagdating ng mga pulis ay nakita nila si James na lulong pa rin sa epekto ng droga at inaresto ito. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng dalawa? Si James ay nasampahan ng mga kasong second-degree murder using a firearm during a felony and mutilation of a corpse. Siya ay nag-plead ng not guilty by mental incompetence kung saan ay i-admit lamang siya sa mental hospital sa pangangatwiran na hindi niya alam o hindi siya aware sa nagawa niya at hindi niya alam ang pinagkaibahan sa mali at tama ng panahong iyon. Pero dahil sa isinagawang psychiatric evaluation ay nasuri si James na nasa tamang pag-iisip at kakayanin na humarap sa paglilitis nang hindi nababawasan ang mga kasong ibinintang sa kanya. Noong una, hindi nakasuhan si Janine dahil sa una niyang sabi sa mga pulis ay napilitan lamang siya na sumali sa kababalaghang ginawa ni James. Ngunit naaresto siya dahil sa isang parole violation sa dati niyang kaso na pag-asista sa pagnanakaw sa isang bangko. Dahil dito ay akala niyang ligtas siya kahit papaano. Gayunpaman, dahil sa mga nakalap na mga litrato na ebidensya ng kanilang krimen, nakakita sila ng isang litrato kung saan ay makikitang nakangiti si Janine habang katabi ang katawan at habang ito ay pinagpuputol-putol niya. Dahil doon ay sinubukan siyang sampahan ng district attorney ng kasong desecration of a body. Sinundan ni James ang kwento ni Janine na hinostage siya nito at pinersahan na sumali sa kakilakilabot na krimen. Pero nagkabutas ang storya nila na nasaksihan sila ng isa sa kanilang mga kapitbahay na ilang beses lumabas si Janine sa apartamento sa panahong iyon. Dinagdag ng prosecution na nakalabas si Janine pero hindi ito naghanap ng tulong o inireport agad ang krimen. Sa halip ay mukhang bumili pa ito ng dagdag na film para sa kamera na ginamit nila sa krimen. Umiyak pa rin si Janine sa korte at sinabing hindi niya magagawang saktan ang nobyo niyang si Robert at sinabi pa daw niya kay James na mas gugustuhin niyang mamatay kesa pagputol-putulin ang katawan ni Robert. Pero ipinakita ng prosecution sa korte ang mga litrato na nakangiti si Janine katabi ang katawan ni Robert kung kaya tuluyang nasira ang kanyang testimonya. Iginiit pa ng prosecution na may severe spinal damage si James dulot ng kanyang kanser sa buto at gumagamit pa ito ng tungkod upang matulungan siyang makapaglakad ng maayos. Kung kaya't ibig sabihin nun ay tinulungan siya ni Janine na galawin at ilipat ang walang buhay na katawan ni Robert. Pagkatapos nito ay nagdesisyon si James na mag-plead ng guilty na lamang kapalit ng pagtanggal ng habang buhay na sentensya na inihain ng prosecution para sa kanya. Nasintensyahan na lamang siya ng 50 taon sa presinto na may posibilidad ng parol pagdating ng 30 taon. Habang si Janine naman ay nakakuha lamang ng 6 na taon na sentensya para sa parte niya sa nakakasuklam na krimen. Lumala ang kanser sa buto ni James habang siya ay nasa presinto at siya ay namatay noong 1984 at 1985. Si Janine naman ay sa ngayon ay nabubuhay pa at nakatira sa Arizona, USA at ito'y naaaresto pa uli dahil sa mga minor na krimen. Isa sa mga pinagdedebatihan tungkol sa kasong ito ay ang involvement ni Janine sa krimen. Kahit na marahil naniniwala na hindi ito pinili o pinwersa ni James na maging parte ng kahindik-hindik nilang ginawa dahil sa ebidensyang nakita sa isa sa mga litrato na nakangiti ito habang hawak pa ang hakso at umaakmang lalagariin ang leeg ni Robert. May mga ibang nagsasabi pa rin na pati ang ngiting iyon ay maaring pilit din siyang pinagawa. Baka binantaan siya ni James na kailangan nitong ngumiti kada siya ay kukuhanan ng litrato. Nasa impluwensya nga din naman ng droga ang dalawa at talagang umabot sila sa punto na bangag
silang pareho. Ngunit hindi nito maipapaliwanag kung bakit namataan siya ng mga kapitbahay ni Robert na palabas-masok sa apartamento nang hindi naghanap ng tulong o kaya ay tumawag ng pulis. Sa isang beses pa ay nakitang bumili pa ito ng karagdagang film para sa kamera na ginamit nila. Dahil dito, hindi talaga sapat ang nabigay kay Janine na 6 na taong sentensya lamang, habang si James ay nakakuha na 50 taong sentensya. Nagkalat sa internet ang mga na-release na litrato nila James at nagkaroon ito ng reputasyon na wag i-search o tingnan ang mga litrato dahil hindi ito nakasensored at kitang-kita talaga ang putol-putol na katawan ni Robert Bekowich. Pero ang mga orihinal na litrato ay nakadisplay sa Museum of Death sa California. Nabansagan pa ngang A Night to Dismember, ang gabi kung saan iniligpit si Robert. Nagkaroon din ng isang pelikula na ginawang inspirasyon ang kaso noong 2021. Ito ay ang pamagat na Degenerates at ipinakita dito ang kwento ng isang mag-asawa na pumatay ng isang lalaki at ginamit ang katawan nito bilang isang laruan sa kanilang puno ng droga na honeymoon. Ang kasong ito ay isa sa mga kaso na talaga namang mapapasabi ka na nawawala na talaga ang faith mo sa mga tao, na hindi ka talaga makakapaniwala sa kung anong kayang gawin ng isang tao, lalo na kung nasa impluwensya ng bawal na gamot at hindi takot sa kahihinatnan ng mga ginagawa niya. At wala din pake sa maidudulot niyang sakit at pighati sa taong nasa paligid niya. Grabe talaga ang potensyal ng isang tao. Kung gagamitin ng maayos, makakagawa tayo ng sari-saring tagumpay at mga gawain na nakaambag sa pag-unlad ng ating mundo. Pero kung gagamitin sa mali, tayo'y makagagawa ng mga kahindik-hindik at karumal-dumal na mga bagay na kahit kailan ay hindi dapat gawin o kunin sa kapwa nating tao. Sa kasamaang palad, iyon ang naging kaso nila James at Janine. Sariling kaibigan at sariling kasintahan. Paano kaya nila nagawa iyon sa isang taong malapit sa kanila? Paano kaya nagawa ni James iyon sa sarili niyang matalik na kaibigan? May galit ba siya kay Robert? May itinanim ba siyang sama ng loob? O kaya naman iyon lang ang naisip niyang gawin para malaya siyang mahalin at makasama ang kasintahan nito na si Janine? Pero bakit naman umabot sa ganitong punto? Anong rason kung bakit kailangan babuyin ang katawan nito at pagputol-putulin pa? Pagkatapos ay kukuhanan pa ng mga litrato. Sa parte naman ni Janine, paano niya nagawa iyon sa sarili niyang kasintahan na 2 taon na niyang kasama? Sinasaktan ba siya nito? Nangaliwa din ba si Robert at gumanti siya kaya nagkaroon siya ng lihim na relasyon kasama ang matalik nitong kaibigan? May itinanim din ba siyang galit at poot kay Robert? O kaya gusto niyang makatakas sa buhay niyang iyon at hindi niya inaasahan na aabot sa ganung punto ang krimen nila? Wala ba siyang naramdaman na kahit konting pighati o pagsisisi sa nagawa nilang dalawa sa kanyang kasintahan? Wala na akong nahanap na dagdag pang detalye aking mga ka-brotherhoods dahil kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa kasong ito sa internet. Kaya hanggang hula na lamang tayo na pupwedeng naging rason sa pagpatay nila kay Robert Bekowich. Hindi talaga din natin malalaman kung anong naiisip ng isang tao o kaya ang mga rason kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga ginagawa. Maraming pupwedeng maging rason sa pagpatay nila kay Robert Bekowich, pero hindi kinailangan babuyin ang kanyang katawan sa ganung pamamaraan. May nagawa man siya o hindi, hindi niya iyon deserve mangyari sa kanya. Sa kwentong ito, makikita natin na kahit natingin mo ay kilalang kilala mo na ang mga tao sa paligid mo, mapakaibigan mo o kaya ay kasintahan, maaari ka pa ring masupresa sa kung anong kaya nilang gawin. Ang ganitong kwento talaga, mawawalan ka ng tiwala sa mga taong nasa paligid mo. Kaya mahalagang huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gagawin nila sa iyo. So ngayon, alam mo na ha?